Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga ka-channel. Nandito po tayo ngayon sa likod ng isla. Mamamana tayo. Gawa ng kinakailangan natin na mag-ipon. Dahil mayroon tayong babayaran. At yun nga, sa araw na to, solo dive muna tayo. Dahil yung ating mga kasama ay busy. Si Joy Adventure bumalik din ng Coron. So yan, bihis lang tayo. At syempre, bago ang lahat, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang suporta at sa hindi po pag-skip ng mga ads. Napakalaking tulong na po yun. At ngayong araw mga ka-channel, yan, yung isla natin. Dito lang tayo sa likod. Dito tayo subok na mamana. Malinaw naman, ayan o. At sana makakita tayo ng mga pelagic. At maganda yung visibility sa ilalim ng dagat. Kaya tara, let's go. Ayos, talabihis na tayo. Kaya let's go, baba na tayo. Pagbaba ko pa lang mga ka-channel ay napakalinaw ng dagat, kaya ang ginawa ko ay nag-load ako ng guma. Nang sa gayon ay kapag nakakita tayo ng isda, matitira natin agad. Pagkatapos nga natin makapag-load, dito sa unahan ay napakaraming kawan ng mga bait. Kaya nag-dive ako dito dahil mayroon tayong kauna-unahang target sa araw na to. Dahil nakakita ako dito ng isang coral trout, good size na. Pero nung malapit na tayo at tinira natin, hindi tinamaan, sayang. Pagkatapos natin makapag-relax ng ilang minuto ay muli tayo nakakita ng panibagong target. Lapu-lapu pa rin, malaki na ito, oversize, pero nung tirahin natin, ayun, biglang nawala, sablay pa rin, sayang. Nakalipas ang ilang minuto, biglang nagpakita itong isang king mackerel. Malaki na sana ito mga ka-channel, pero nung sinundan ko, nag-iba yung kanyang galaw, sumirit, at hanggang sa ito ay tuluyan na lumayo at hindi natin natira. Sayang, first time natin makakita ng king mackerel dito sa harap ng isla. Sayang, kickback. Pagdating ko dito sa unahan ay nagsagawa tayo muli ng pagsisid, gawa ng napakaraming mga bait. Baka sakali na may lumapit, kaya ang ginawa natin ay nag-ambush tayo at lumapit ako dito sa bato kung saan maraming mga palata na nagkukumpul-kumpulan. At sinubukan ko itong babain, baka sakali na mayroon nagsisilong dito na tauban or cuttlefish. Yun nga mga ka-channel, at wala tayong nakita, kaya ang ginawa ko ay umahon at muli nagsagawa ng pag-dive dito sa bandang unahan kung saan mayroon tayong nakita ditong mga surahan. At sobrang sayang ang time na to dahil yung flashlight natin na iwan natin doon sa bangka, hindi natin nadala, gawa ng hindi naman talaga surahan sana yung ating pakay, kundi mga pelagic. At may tumago na surahan dito, pero yun nga, wala tayong light. Muling pagsisid mga ka-channel, napakarami ng lapu-lapu ang ating nakita at another lapu-lapu na naman ito. Pero halip na malapit na tayo, sumirit pa. Sayang. Napakahirap kasi kapag tinira mo yung lapu-lapu na lumalangoy at hindi mo rin lang yan nakatamaan.
napakautak ng lapu-lapu. Hindi na ako nakapag-update gawa ng tayo ay nagbabiyahe at di natin ako na ng video ng paglipat natin. Malayo pa lang ay inopen ko na yung aking camera gawa ng medyo may agos ng kaunti at napakalinang dagat, at pinuntahan natin yung spot kung saan tayo madalas nakakapana ng GT. Dito rin tayo nakapana ng mga nakaraan ng GT na nakawala. Almost 30 kilos yung pinakamalaking GT na ating napana dito. Kaya nung pagdating ko dito ay nagpahinga ako saglit at nagsagawa ng pagsisid. Pag drop ko dito sa may bato mga ka-channel, napakadilim sa ilalim. Hindi ko napansin agad na mayroon palang isang GT na nakasayad dito sa may buhangin, at dahan-dahan ko itong tinutok yung ating pana at nagsagawa ng pagtira, pero hindi natin inasahan na ayun, nakatanggal mga ka-channel. Sayang, malaki na sana yung GT na yun. Nasa mga humigit 8 kilo o 7 kilo yung kanyang laki. At nahirapan tayo dito sa pagtanggal ng ating shop gawa ng sumabit at ginawang letter C yung ating pana. At tignan nyo naman mga ka-channel kung ano ang ginawa ng GT nung ating tirahin. Nag-letter C yung ating shop dito. Buti na lang ay natanggal natin at napakinabangan pa. Dahil kapag hindi na natin to natanggal at hindi natin natuwid, hindi na tayo makakapana. Lumipat ako ng ibang pangantuhan mga ka-channel, pero sako pa rin ito ng mababaw na ating pinanaan ng GT. Dito papunta sa may bangka, at nakakita sana ako dito ng unicorn fish or surahan, pero iba ang mga nangyari gawa ng nagulat at sumirit papalayo. Sayang, malalaki na sana. Bago ang lahat mga ka-channel, shoutout muna tayo kay Kuya Larry Sante, kay Sir Terso Manolo at Laurio ng Team Noranda ng Canada, kay Miss Gino Piuta, kay Strawberry Sweet, at lalong-lalo na po kay Ate. Ingat po kayo palagi, and God bless po. At maya-maya lang, nakalipas ang ilang minuto, ay binalikan ko yung bato kung saan tayo nakakita at nakapana kanina ng GT. Dahil alam ko na kapag ganitong medyo maagos ay talagang nandito sila, at hindi nga tayo nagkamali mga ka-channel. Nung pagbalik natin, mayroong sumilong na 2 piraso na GT at malalaki pa. Kaya inantay ko yung time na matira natin ito at pinili ko yung mas malaki. Kaya nung tirahin natin, ayun, napakaganda ng pagkakatama. Ayun yung kanyang kasama, sumirit. Eto, napakaganda ng pagtira natin dahil spine shot at hindi na baluktot yung ating shot. Yun nga lang ay medyo sumabit ng bahagya yung dulo ng ating pana. Makalipas ang ilang minuto na pagpapahinga dito sa itaas, ay padive na sana ko nang makita ko itong kanyang kasama na bumalik. At nagdali-dali ako na tanggalin yung shop natin na sumabit dito sa may bato. At ayos naman mga ka-channel, dahil nung pagtanggal natin hindi naman tayo pinahirapan at agad natin nadala pataas yung GT na napana natin. Ayos. Laki. GT. Kaya nag-decide ako na ihatid sa bangka yung
mamsa gawa ng medyo may kalakihan para hindi tayo mahirapan kapag may isda na muling sumilong sa bato. Ayos. Tingko na natin sa pagka mga ka-channel. Medyo nahihirapan tayo dahil mabigat to. Medyo malaki-laki dito. Okay. GT. Pagkatapos kumahatid yung isda ay agad ko namang binalikan itong bato kung saan tayo nakapana ng GT. At mayroon tayong nakita na galing dito na GT. Pero yun nga, pumunta doon sa may bandang unahan, lumipat. Siguro natakot. Sayang mga ka-channel. Kaya ang ginawa ko, nag-drop ako dito upang mag-bottom baka sakali na bumalik yung GT na nakita natin. Sobrang laki kasi ng bato na ito mga ka-channel at kabilaan yung kanyang butas kaya madalas ang bato na ito ay talagang sinisilungan ng mga mamsa. Kaya nung wala tayong nakita ay umahon tayo at umabante muna ng kaunti sa unahan. Halos nasa mga 15 minutes or 30 minutes lang ang aking ginagawa. Tapos umiikot lang dito sa may bahura at maya maya lang ay binabalik-balikan ko yung bato kung saan tayo madalas nakakapana ng mamsa. Pero sa pagkakataong ito, nung pagbalik natin, wala tayong nakita. Habang nagbo-bottom tayo dito mga ka-channel ay napansin ko na parang may kumalabog sa ilalim. At nung paglingon ko, isang mamsa biglang dumaan sa atin. Sayang at hindi natin ito napansin agad. Kaya lang lumusot sa kabila at hindi na natin nakita kung nasaan pumunta. Binalikan natin muli mga ka-channel dahil sa labas pa lang ay mayroon na tayo nakitang isang GT kaya binalikan ko ito at ayun yung GT baka sakali na may kasama dito sa may bandang ilalim at hindi nga tayo nagkamali nung pagsilip natin. Mayroon 3 pirasong sumisilong dito na GT at pinili ko itong mas malaki na tinira gawa ng maliit pa yung dalawa na kanyang kasama at hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin itong malaki dahil kagaya nung unang huli natin sobrang ganda ng pagkakatama. Ayan, kumisay lang saglit at hindi na gumalaw. Ayos. Kaya ang ginawa ko dahan-dahan natin itong hinila pataas at yung 2 piraso na kanyang kasama ay lumusot doon sa kabilang butas at pumunta sa bahagyang malalim.
ayos mga ka-channel at nakadalawang GT na tayo sa pagkakataon ito. Sulit ang araw natin at sulit din yung mga patama natin dahil napakaganda ng mga tama ng bawat isda na nahuli natin sa pagkakataon ito. Bigat. Balik pa rin, balik. Para iiwan natin yung isda. Yan, nakaload pa yung ating gad. Ayos, nakadalawa na. May mga kasama sana pero maya balikan natin yan. Binalikan natin muli mga ka-channel yung bato dahil sobrang ganda ng pagkakataon ito. At nung papunta pa lang tayo dito, mayroon tayong napansin na GT sa ilalim ng bato kaya nagsagawa tayo muli ng pagsisid. Pero yun nga, nung pagsilip ko dito ay bigla naman itong lumabas sa kabilang side. Sayang mga ka-channel, malaki na rin sana yung nakita natin dito na GT. At dito sa pwesto na to kung saan madalas tayo nag-drop or dumidikit ay sinilip ko dito baka sakali na bumalik pa yung mamsa na nakita natin. Pero yun nga, hindi na talaga bumalik yung mamsa. At nung paahon tayo mga ka-channel, nakita ko na sa kabilang side ng bato mayroon 2 pirasong mamsa na papasok na sana. Siguro nagulat yung pag-angat natin kaya bumalik papuntang malalim. Dito sa may bandang side na to, may malaking bato kasi at may buhangin at maliliit na isda kaya pinuntahan ko ito dito. Baka sakali na dito lang lumalapit yung kasamang mga mamsa at nagsisilong. Ang ginawa ko ay pumatong dito sa may bato. Dito ako sa may taas ng bato nag-ambush. Napakarami kasi mga bait or mga palata na kanilang mga kinakain. Halos ilang beses ko rin binalik-balikan yung spot na to mga ka-channel. Pero yun nga, talagang walang nagpapakita at habang pabalik ako doon sa bangka ay dinaanan ko muli yung bato na ito dahil pagkasakali na meron tayong muling makita na tribali or mamsa. Hindi nga sana tayo nagkakamali nung pagtingin ko dito. Ayun, alanganin tirahin. Gawa ng yung kanyang tiyan lang ang nakita. At kapag tinira natin yon, masasayang lang. Kaya inantay ko sana na bumalik at lumabas dito sa kabilang side pero wala nang lumabas. At dahan-dahan kong sinilip dito sa kabilang side. Pero yun nga, nabulabog ng bahagya. Lumusot at napakaamo naman sana ng mamsa kaya ang ginawa ko ay umahon muna maya maya gawa ng lumusot na pala sa kabila yung GT. Binalikan ko yung bato kung saan tayo nag-drop kanina mga ka-channel dito sa may pangantuhan at nung pagbalik natin
napansin ko na mayroon tayong napupuna dito na buntot ng mamsa, kaya muli tayong umabante sa bandang unahan at nagsagawa ng pagsisid. Pero nung pagsilip natin dito, nagkamali yung ating timing, kaya hindi natin na tsimpuhan yung mamsa na nakita natin. At katagalan mga ka-channel, naririnig ko na may bangka na dadaan, kaya ang ginawa ko, umahon muna ako nang sa gayon ay hindi tayo masagasaan. At dito na nga mga ka-channel ang hindi natin inaasahan na pangyayari nung tayo ay bumalik dito sa bato na to, dahil iba ang nangyari sa ating shop. Pababa pa lang kasi ako mga ka-channel nung makita ko yung GT na dito sa ilalim ng bato ay meron tayong nakitang isang mamsa. Kaya ang ginawa ko ay umabante dito sa kabilang side ng bato, at dito ko siya inaabangan baka sakali na aabante, at ayun nga, hindi umalis. Kaya nung tinira natin, hindi natin masyadong napuruhan, at sa sobrang likot, ayun, bumunggo-bunggo sa bato, kaya yung shop natin ay bumaluktot. At sa katagalan ng kanyang galaw, akala ko makukuha ko na, pero nung pagtingin ko, iniwan yung shop natin. Sayang. At ang mga nangyari mga ka-channel, ayan, ginawa number 7 yung ating shop. At dahil hindi natin kayang tuwirin yung ating pana dito sa laot, ay nag-decide ako na umuwi na lang muna. At napakaaga pa naman ng oras, baka sakali na pag-uwi natin at hindi tayo makaramdam ng pagod, ay babalik tayo. Oh, sayang. Hindi na tayo makapabala. Wait na tayo. Ayan. Dito pa lang talaga sa laot ay nag-isip na ako na hindi na natin ito matutuwid. Uwi na tayo mga ka-channel. Uwi na tayo ang ating shop. Dahil sa GT. Napatay pa. Uwi na tayo mga ka-channel. Dahil gutom na. Matamang oras na ito. Let's go, let's go. Napakaaga pa ng oras, nasa mga alas 12 pa lang. Sayang, at bumaluktot yung ating chef. Pero ganun pa man mga ka-channel, ay taos puso pa rin tayo nagpapasalamat dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng biyaya. Tinuhog ko ng lubid yung dalawang mamsa, at nag-decide ako na magpahinga lang saglit, at maya maya lang ay babalik tayo, at yung mamsa na nahuli natin ipabinta lang muna natin to.
Kaya nung pagkatapos nating makapagkape at makapagpahinga sa bahay at ginamit na natin yung ating double flapper na 160 cm at ito nga pala yung ating kinita sa dalawang mamsa 17.2 times 80, kumita ng 1,376 at syempre mga ka-channel, maraming salamat na tayo ay pinagkalooban ng biyaya sa pagkakataong ito. At dito nga mga ka-channel, unang dive natin sa ating pagbabalik, mayroon sana tayo nakitang unang target sa araw na ito kung saan bumalik tayo. Isang lifty ang ating naging pangunahing target, pero yun nga, titirahin ko na lang sana. Nagulat dahil may kasamang parrot fish or mulmul. Nakakita tayo dito muli ng target mga ka-channel, kaya nagsagawa tayo ng pagsisid kung saan tayo nakakita ng lifty kanina. Dito na sa bandang unahan, nakita ko itong isang lapu-lapo na umaaligi dito. Pero agaw attention yung mga nangyari dahil hindi ko pinansin yung lapu-lapo, gawa ng mayroon tayo nakitang isang green jumpfish or malaguno. Medyo may kalakihan na yung malaguno na to. At ayan nga, didiretso sa'yo, babalagbag. At isa sa mga paraan ng green jumpfish ay inaakit ka, yung didiretso sa'yo tapos biglang babalik. Napaka-utak talaga ng green jumpfish na to. At maya lang ay pinuntahan ko itong bato kung saan nakakapana din tayo ng mamsa. Dito tayo nakapana nung unang linggo ng January, kung saan sinalubong tayo ng mamsa dito. At hinanap ko ito muli, gawa ng wala tayong pag-ulam. At hindi naman tayo nagkamali sa pagkakataon ito mga ka-channel, dahil meron sana tayo nakita ditong bali 4 na piraso, dalawang mamsa at bluefin tuna or bluefin trevally yung kanyang mga kasama. At ang ginawa ko ay dahan-dahan bumaba dito sa gilid ng bato na to. At yun, kung napapansin nyo, yung dalawang mamsa ay akala ko tuluyan na lumayo, pero nung pag-drop natin dito sa may bato, saktong-sakto lang ng paglingon natin. Napakalapit, kaya hindi na ako nag-atubili pa. Tinira ko na itong nasa unahan at tinamaan naman mga ka-channel. Sobrang ganda ng pagkakatama dahil tumagos hanggang monoline yung ating shaft. Pero yun nga ay medyo sumabit ng bahagya. At salamat naman dahil hindi tayo pinahirapan at natanggal din dun sa bato kung saan siya pumulong. Kita nyo naman mga ka-channel, pumulupot yung ating shaft dito sa ating monoline dahil tumagos hanggang monoline yung pagkakatama. Dahil napakalapit nung tirahin natin. At pagkatapos kong matuhog yung isda na to, ay nag-decide na rin ako na bumalik sa bangka, gawa ng mayroon na rin tayong mauulam sa pagkakataon ito. Salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo nabigo nung pagbalik natin at nakapana tayo ng isang mamsa muli. At ito ang ating inhulam sa pagkakataong ito.
At habang pabalik tayo ng bangka, nadaanan ko itong isang malaking bato. At ang ginawa ko ay nagtry na sisirin. Gawa ng may biak din sa gilid ng bato na ito. At tinitirahan din ito ng mga mamsa at luba. Pero yun nga, ay ibang GT yung ating nakita dito, kundi giant Toblerone. Biglang may narinig tayo, napakalupit. Kaya uwian time na mga ka-channel. Yung mga ka-channel, uwi na tayo. At ang huli natin, isang piraso lang, trebale. Kahit papaano nakaulam din. Buti na, nakapana, dalawa sana nakita natin. Pero isa lang natira natin, yung isa tumakbo. Tapos may dalawang bluefin trebale. Ayos, nakamamsa din tayo. May pangulam na. Let's go. Uwian time. Yun mga ka-channel, nakauwi na tayo. At linisan natin yung ating nahuling isda. Yun mamsa. Ulam natin. Mamsa ang ating linisan para mayroon tayong mauulam. Walang wala mamsa lang talaga. Kaliskis tayo, magkaliskis. Pang ulam. Kahit pa paano mayroon tayong huli na maulam. Linisan natin para mamaya luto na lang. Bahala na si Mrs. kung anong luto ang kanyang plano dito. Bok, pahinayan mo. Ayun mga ka-channel, ito ibigay natin sa mama ni Tangay Randy. Tapos ito yung isang hiwa, ibigay din natin kay Tangay Romilin. Mga ka-channel, bigyan natin sila ng pang-ulam dahil wala silang pang-ulam. Maghatid na ako mga ka-channel. Parang mahulog. Okay. Ayan mga ka-channel, magluluto naman tayo ng sinigang. Dahil merong uli semester na mamsa, sisigangin natin yan. Sili natin.
sibuyas at kamatis lamas natin mga ka-channel. I-prepare natin to. Pag kumulo, lagay natin yung ating lamas. Sabay na natin to sa tubig. Pag kumulo pala mga ka-channel, lagay natin yung isda. Yun, no? Gulayan nga pala natin ng malunggay. Yung ating sasabawin. Yan yung ating lamas. Ito yung ating malunggay mga ka-channel. Yan. Prepare din natin yung ating malunggay. Hagpa tayo ng malunggay mga ka-channel. Para masarap yung ating sinigang, lagyan natin ng gulay. Yan yung lamas natin i-prepare mga ka-channel. Lagay natin sa kaldero para masalang. Gusto niya umalis, hayaan mo siya, pero Cora, ikaw ay pwedeng manatili. Sinabi ko na, kung ayaw mo kay Mami, ayaw ko rin sa'yo. Sa inyo. Ayan, kulong-kulo na yung ating tubig mga ka-channel. Lagay na natin ating isda para sa ating sinigang. Sarap naman itong kainan mga ka-channel. Dahil sariwa ang aming isda. Sakit yan. Mamaya nagpatap. Yan, yung tungol. Yan mga ka-channel, yung ating sinigang na isda. Sinisigang. Ito naman yung paksiw. Ay kapalit ni Ursula. Ayan mga ka-channel, ilagay na natin yung ating malunggay. Bumalik siya. Nagpanik ako. Akala ko titigil ka ng magmahal sa akin at itataboy mo ako. Lalo akong natakot na mawala si Simon. Kaya, peke ang resulta ng test na ipinakita ko. Pasensya na. Pero nanay, hindi ko inakalang sasampalin mo talaga ako. Pagkaluto nito ay kain na na. Sa akin. Kaya ano pa ang saysay? Lang sa isang burger. Ayan mga ka-channel, yung isda malinis na. Lulutuin natin ito, sinigang at paksiw. Itong papaksiwin mga ka-channel, lagay na natin sa kaldero. Kailangan tayong maging sigurado. Dapat na magpagaan ang test. Mas mabuti yun kaysa masaktan tayo ng gusto pagkatapos. Kung nagkamali tayo, hindi na bata si tatay. Hindi na niya kakayanin ang ganitong mga pagkabigla. Sigurado ako na siya si Ursula. Ako mismo, sigurado ako. Pero kung gusto ninyong maging sigurado, sige, banana best kayo. Karen, tuloy mo ako upuan at matapos. Yan mga ka-channel, yung ating papaksiwin. Lagay natin ng sibuyas at bawang. At syempre mga ka-channel, lagyan natin ng sili. Ayan mga ka-channel, lagyan natin ng paminta ang ating paksiw. Konting asin, suka, tsaka lagyan natin ng konting mantika mga ka-channel. Okay kayo. At yan mga ka-channel, so dahil luto na yung niluto ni Mrs. ay maaga tayo maghapunan. Gawa ng nagugutom tayo.
At ang ulam natin, GT. Sinabaw. Hmm? Sinabaw. Sinabaw na mamsa. Huli natin kanina. Dalawa sana yung nakita natin dun sa kabilang bahayan ng mamsa. Pero yun. Eh, hindi naman natin pwedeng tirahin dalawa. Maliban lang sana kung nagkatapat sila tapos pagtira natin na dalawa. Ayun. Ayun, nagsantog si Mrs. ng ulam. Kasama natin magkain. Bisurahan. Kain tayo. Kain tayo mga ka-channel. Mamsa lang ang ulam. Sabayan nyo kami kumain ngayon. Bisurahan, mag-ayos. Okay. Ready to eat. Libo na. Oh, ba't yung sabaw? May butas yan. Reiko. Nagtakilid lang. Bukasan natin ng ng sabaw para hindi na mag-awas. May butas pala to. Pati mangkok na butas. Bigyan mo siya ng sabaw. May asa na yung tungol. Diyan, diyan. Tungol. Okay. Iba na yung chairman dito ngayon. Tungol lang yung nahanap ni Boy Surahan. Hindi na surahan. Wala kasi tayong huli na surahan palagi. Akin na yan. Sarap sana pag may surahan, magsigang, mag-ilaw. Okay. Kain. Wow. Isaw ng mamsa. Akin, isaw ng tungol. Isaw ng tungol. Grabe taba. Pulo na lang, buto-buto. Basurahan, hindi nakaubos na tungol. Hindi natin naubos yung katay, napakalaki. Yan, thank you so much mga ka-channel. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. At syempre, bago tayo magtapos sa araw to, shoutout tayo. Shoutout tayo. O, sino yung shoutout mo? Mama lang. Ha? Mama lang. Mamaya na? Sana yung tungol? Na, butas ah. Saan yung tungol? Huh? Itaas mo, itaas mo. Kainit. Kainit. Kainit? Sige. Samahan nyo kami na maggapunan. Pa, ako naman daw yung tubig. Tubig? Palapit natin yung tubig kay Boy Surahan. Yan. Mainit eh. Subo, subo. Sariwa kasi yung isda namin mga ka-channel. Kaya napakasarap. Kauli lang kanina. Tapos sinabaw ka agad. Maanghang mga ka-channel. Pagkalamia. Kaya pala. Tikman na natin mga ka-channel. Okay kayo pagkasarap ng mamsa. Kanin nga ang sinubo mo. Oo. Sige. Yan. May ulam na yun kanina. Ayun, mag-shoutout tayo mga channel. Shoutout kay Baril Alex, shoutout kay Ate Kay, shoutout kay Ate Sabina, shoutout kay Ate Sabina Esquera, shoutout kay Kuya Benji, shoutout kay Dabro, shoutout kay Ate Joyce pa, shoutout kay Tabiray Sweet, shoutout kay Kuya Larry Sante, shoutout kay Native Channel. Balo ko ah. Dinamay pa ko ah. Kaya mga ka-channel. At salamat sa inyong suporta. Yan, naglambing na naman sa atin yung Boy Surahan. Thank you, thank you. Shoutout tayo mamaya.